will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. All eyes sa Senado kanina dahil sa umano'y kudeta. Si Senator Loren ang target umanong iupo kapalit ni SP Soto. Sa Kamara naman, binasura na ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Wala raw sustansya ang mga reklamo. Sa flood control scandal, 2 negosyante ang napuna from Siomai to DPWH projects. Mas dumami raw ang pera. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, biglang yaman ni na Jonathan So at Carlito Macadandang na booking ng AMLAC. Pera daw ng Siomai King Partners lumobo daw ng masangkot sa DPWH projects. Senador Loren Legarda gagawin na raw ng SP pero umugong na Senate coup na udlot. Kababalik lang, Congress Miao Kiko Barsaga sinuspinde na naman ng Kamara. Insufficient daw in substance. 2 impeachment complaint laban kay PBBM ibinasura ng House Justice Committee. Isa pang exclusive from 261 million to 2.7 billion real quick. Pondo para sa delayed dam project sa Tarlac lumobo nang mapunta ang NIA sa Office of the President. Exclusive din lupang ibinigay ng pamahalaan sa ilang Tarlac residents, inaagaw daw. At bagong blockbuster trade, James Harden, mapupunta na raw sa Cleveland Cavaliers. Sino naman kaya ang kapalit? Umuugong na naman ang balasahan sa liderato ng Senado ngayong araw matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest? Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamataan si Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President na papalit umano kay Senador Tito Soto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At kasunod yan nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft, sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Lumitaw ang pangalan ng 3 senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Zaldico at Mitch Cahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad.
Kasunod yan ang na-leak na draft ng nasabing report kagabi sa Senate media na hindi pa raw opisyal ayon kay Lacson. Kailangan kasing maaprubahan muna ito ng mga senador, kaya binawi muna ng 3 sa kanila ang kanilang signatures kagabi na sina JV Ejercito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Base sa na-leak na dokumento, pinakakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Try Give Olivar, businessman Maynard Ngu at iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga naging salaysay sa Blue Ribbon at kung may kalakip itong mga ebidensya. Because their names were mentioned, could be mentioned in the legislative court. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila eh. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisigan na nga. Isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Corina, umugong din ang impormasyon kanina na posible raw lumitaw itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado dahil nga doon sa mga report na kudeta na ayon sa ating source ay nasa kanyang sasakyan daw kanina outside the Senate premises kaninang hapon yan. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni de la Rosa at kung ating matatandaan siya ay bahagi ng Senate minority at magiging relevant kung sakali ang kanyang boto sakaling nagpalit nga ng liderato dito sa Senado. At kanina, Corina, kapansin-pansin yung mahabang break ng Senate session ngayong hapon. At kung sakaling ang natuloy itong Senate coup, si Soto yung pangalawang senador kung sakali na may pinaka maiksing leadership sa higher chamber dahil ayon sa Senate records, si dating Senador Quintin Paredes ang may pinaka maiksing stint bilang Senate Chief na noong 1950s ay namalagi lang sa kanyang posisyon ng humigit kumulang 6 na linggo. At bago natapos itong Senate session kanina, umakyat itong si Senador Loren Ligarda sa rostrum para mag-preside bago matapos o isuspend itong Senate session at pabirong tawag sa kanya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ay Madam President. Pero kalaunay, kinlarify naman ni Ligarda na ito raw ay dahil siya lang ay presiding officer at hindi na nga natuloy itong Senate coup. Corina. So, okay, balikan muna natin, Hana, yung partial draft report ng Blue Ribbon na breaking news kahapon. Sinabi mo kasi na may mga bumawi ng kanilang mga pirma. Nakita natin ang sulat ni Senador Mig Zubiri na 3 silang nagba-back out sa kanilang pirma. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pumirma na sila na pwede nang irekomenda ang pagkakaso sa mga pangalang binanggit natin kahapon. Tapos bigla nilang binawi. Yes, Corina, tama yung signatures and yung senators that you mentioned na binawi yung kanilang mga pirma. Sabi nila, hihintayin kasi nila itong other senators to check itong draft
report at kalaunay sinabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chair na ito ay nananatiling draft at leaked draft ito ayon kay Soto dahil today dapat ito i-discuss among the senators kaya hindi napilitan kaya ni-report natin na bumawi or binawi ng tatlong senador na ito yung kanilang mga pirma. At to clarify, kanina dapat i-discuss yung draft partial committee report ng Blue Ribbon sa caucus ngayong hapon. Hinintay natin and then eventually it led to talks of an alleged Senate coup. Corina. Okay, kailangan ba lahat ng BRC o Blue Ribbon Committee members pirmahan yung report? Kasi kung bibilangin mo lahat ng mga nandun pa rin ang pirma, plus yung tatlo na umatras, di 7 sila. Tama ba? Pero kailangan daw ng Corina, 11. Okay. Yes. Ayon sa Senate rules, kailangan more than 10 yung pumirma, which is 11, doon sa partial committee report. Dahil yung members kasi ng Blue Ribbon ay 17 plus 3 ex-officio members, so that's 20. Kailangan ng 11 signatures. At so far, wala pang update doon sa kung nadagdagan bang itong mga pumirma dahil nananatiling ang sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino yung pumirma kasama si Lacson doon sa draft. Corina. Ayun, okay. So may leak kaya lumabas yung mga pangalan. Okay. Bakit nga ba naudlot itong Senate coup? Bakit na naman nila gustong palitan si Senador Tito Soto? Dahil ba marami sa Corina, kanila, that's the dahil ba marami sa kanila ay nasasangkot ngayon sa flood control scandal? Corina, that's the very same question we asked Senate President Tito Soto kanina kung ito bang attempt di umano ng minority to do this coup this afternoon ay dahil ba doon sa lumitaw na Senate Blue Ribbon partial draft report nila tungkol nga sa flood control scandal. At sabi niya mas maganda raw na kausapin na lang itong minority. But before that, ayon sa ating mga source, bukod nga doon sa lumitaw na report, ay kinakailangan kasi, Corina, na yung mga pabor sa isang Senate coup ay maging physically present doon sa Senate plenary kanina. Pero nung nagsesesyon na, hindi kumpleto itong mga miyembro ng Senado na di umano'y in support of Senator Loren Legarda. At kalaunay, mga a few minutes before nag-suspend itong session, lumitaw naman ang isang photo na pinost ni Senator Kiko Pangilinan na di umano'y may power sharing na nangyari dito sa Senado kung saan kasama pa rin ni Senate President Tito Soto si Legarda doon sa selfie at yung iba pang mga miyembro ng majority. At nang tanungin natin kung ano bang ibig sabihin ng power sharing, ang sabi niya ay biro lang daw yon at so far solid ang majority block. Corina. Okay, so definitely walang pinag-uusapang power sharing at itong sinasabing naudlot na pagpapalit ng liderato sa Senado, is that temporary or nagbabadya pa rin o permanente? Corina, sabi ni Soto, posibleng next week wala na raw ganitong usapin ulit and he remains in high spirits when asked kung kamusta ba siya, ano yung nararamdaman niya ngayong may posibleng Senate coup nga at umuugong na mga balita tungkol sa pagpapalit liderato. Sabi niya, sana, hopefully or most likely next week ay hindi na raw ito pag-uusapan. At regardless of what happens, he said willing siyang mag-take ng anumang posisyon dito sa Senado at kahit minority leader, majority leader, or Senate President man, ay tatanggapin niya raw ito. Sorry, so far on the part of the Senate... Go ahead. Yes, so far on the part of the Senate minority, wala pang kumpirmasyon kung totoo ba itong kudeta. Pero kanina, itong mga na-mention nating pangalan na di umano'y in support of the coup, sina Cayetano, sina Marcoleta at iba pa, ay nakitang nagpupulong bago ang Senate session. Corina. Huling tanong na lamang, ulitin ko lang, sorry, I just didn't get it the first time. Bakit nga ba umatras yung tatlo sa kanilang pirma?
Corina, they needed to wait for the final draft of the report. When we asked Senator J.V. Ejercito earlier, sinabi niya na hindi pa nga final at kailangan pa nga kasing pag-usapan itong draft among the senators at leaked document kasi yon. Hindi pa ito yung kumpirmadong partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. At to emphasize that committee report contains the recommendation of the filing of charges against incumbent and former lawmakers at ilan dyan ay kasamahan nila rito sa Senado. Corina. Bakit kaya pumirma sila in the first place? Anyway, mamaya na yan. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. 2025 pa dapat natapos ang konstruksyon ng ilang classroom sa Revilla National High School sa Cavite. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin daw ito napapakinabangan. Ang pondo raw kasi nito binulsa umano ng bata ni DepEd Secretary Sunny Angara. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Tila naging tiping saksi ang mga bakal at nakatiwangwang na semento sa Revilla National High School sa isinagawang inspeksyon ni Public Works Chief Vince Dizon sa mga unfinished school project. Pero yung isa, medyo best way forward. Mag-inventory ng lahat ng mga ganyan. Ang daming ganyan all over the country. Inventaryo yun muna ang i-priority gagyan ng pondo. Pero hindi lamang ito bunsod ng kakulangan sa pondo, kundi tila resulta rin ng sistematikong koleksyon na inilahad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang sinumpaang salaysay noong September 2025. Ayon sa affidavit, may umiiral umano ng mekanismo ng commitment o kickback na naglalaro sa 20% hanggang 25% ng halaga ng kontrata. Si former Education Undersecretary Trigiv Olaivar na umano'y protege ni Secretary Sunny Angara ang itinuturo ni Bernardo bilang tagapamagitan sa mga transaksyon. Ayon kay Bernardo, nagsimula si Olaivar bilang staff ni Senator Bong Revilla bago lumipat sa opisina ng late Senator Edgardo Angara at kalaunan kay Sunny Angara. Inilahad din ni Bernardo na sa pagitan ng taong 2019 at 2024 habang si Sunny Angara ang chairman ng Finance Committee, nakatanggap umano si Olaivar ng mga deliveries na katumbas ng 12% ng mga proyekto ng senador. Kabilang sa mga nadamay na pondong nagkakahalaga ng bilyong piso ay ang mga proyekto sa Oriental Mindoro, Quezon City at ang 2.85 billion pesos na saro para sa Region 3 at Bulacan. Sa ilalim ng ganitong sistema, ang nakalaang pondo para sa konstruksyon ay tila nababawasan na bago pa man maipambili ng materyales. Na tila nagiging dahilan kung bakit maraming proyekto gaya ng sa Revilla High School ang nananatiling mga kalansay lamang. Bukas ang Billionaire News Channel para sa paglilinaw ni DepEd Secretary Sunny Angara hinggil dito. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Hindi lang siomai, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman umano sa dalawang negosyante. Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni Jonathan So at Carlito Macadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni Siomai King Partners Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022.
Bukod sa premiere, may natuklasan din ng AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Makadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. 3 rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang 3 proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts, ang ilan joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan naming kunin ang panig ni So at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ligtas na sa impeachment ngayong taon si PBBM. Ayon kasi sa House Justice Committee, walang sustansya ang dalawang reklamo laban sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Bakasang Pambansa. Joan, ano na ang update? Pinky, binasura na ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklara na insufficient in substance o walang sustansya ang unang impeachment complaint na inihain ni Andre De Jesus na isang abogado at maging ang pangalawang impeachment complaint naman na inihain ni Liza Maza at iba pang miyembro ng Progressive Group. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa paglilitis si PBBM. 42 miyembro ng Justice Committee ang bumoto na insufficient in substance ang unang impeachment complaint, habang 39 naman ang bumoto na insufficient in substance din ang pangalawang reklamo. Kahapon natapos ng Justice Committee ang deliberasyon sa unang impeachment complaint at ngayong araw naman nila tinapos ang diskusyon sa pangalawang reklamo. Mariing nanindigan ng Makabayan Bloc na endorsers ng pangalawang impeachment complaint na sufficient in substance ang kanilang reklamo. Naglalaman ito ng 3 sinasabing pagkakasala ng Pangulo alinsunod
sunod sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Ang mga ito ay mga umano'y pagpapairal ng sistematikong katiwalian sa ilalim ng BBM parametric formula, pag-aabuso sa discretionary power para maipatupad ang programmed appropriations at tuwiran at personal na pagkakasangkot sa kickback scheme sa gobyerno, partikular na sa flood control scandal. Pero nananatiling malinaw para sa ilang mga mambabatas na hindi sapat ang tatlong batayan na ito para i-impeach si PBBM dahil wala niya silang direktang makitang nag-uugnay sa Pangulo sa mga alegasyon. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. In the first place, it was not the President who created the BBM parametric formula of the DPWH. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. The core allegations of the complainant is that the DPWH approach or the baseline balance manage allegedly shows priorities of leaders to override technical allocations and branding it BBM, and it proves as a presidential corruption framework. Let me state, Madam Chair, that this is not sufficient in substance. Number one, a planning allocation formula is not illegal on its face. While I agree that meddling in the unprogrammed appropriations, if indeed it is true, is wrong, I do not see the connection between the liability of the President and this allegation simply because, example, the mention of the statement, the unprogrammed appropriations mechanism was designed specifically to fund the discretionary priorities of leaders' allocations. This is a vague accusation that has been left unproven. Sa kabila nito, may ilang kongresista pa rin naniniwala na sufficient in substance ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kabilang narito sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Again, it's direct personal involvement in budgetary insertions and kickbacks schemes. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee. It would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. At this stage, Madam Chair, we are not yet looking into the truth of these allegations, but rather, under the threshold requirement, we simply assume that these allegations are true for the purpose of determining whether the complaint is sufficient in substance. Dismayado ang Makabayan Blocano at mga complainants sa naging desisyon ng Justice Committee patungkol sa kanilang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Ani Tino, malinaw daw sa naging paliwanag ng mga miyembro ng mayorya sa Justice Committee na ang pinagbabatayan nila ay mga hindi naman dapat talagang batayan ng sufficiency and substance. Tulad na lamang ng hindi raw impeachable offenses ang mga ebidensyang nilatag ng complainants. Dagdag pa ni Tino, hinusgahan na umano ng komite ang mga ebidensyang ipiniresenta sa mga complaint nito kahit hindi pa naman dapat ito pinag-uusapan at this point of the process. Dahil recital of facts constituting the offenses charged pa lang ang dapat na pinag-uusapan ng Justice Committee. Mistulang nagsilbing abogado din umano ng Pangulo ang mga miyembro ng Justice Committee kanina kahit hindi naman nila ito tungkulin, ani ni Tino. Mariin naman itong pinabulaanan ng mga miyembro ng Justice Committee. Paliwanag ni Manila Representative Joel Chua
nagsabi na trabaho lamang nila na ipaliwanag hindi lamang sa komite kundi sa taong bayan ang nilalaman ng mga reklamo. Samantala sa bahagi naman ng palasyo, masaya sila sa nangyaring pagbabasura ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ani Palace Press Officer Claire Castro, ikinatutuwa ng palasyo na nasunod ang tamang proseso sa impeachment at nakita ng mga mambabatas kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga pinaparatang sa Pangulo. Nanindigan din ng palasyo na walang merit o walang basihan yung mga ipinaparatang kay PBBM, kaya kumpiyansa din daw mismo ang Pangulo na wala siyang ginawang kahit anong impeachable offense. Tumanggi namang magkomento kanina si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos patungkol sa pagbabasura ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa kanyang ama, at maalala natin na nauna na siyang mag-recuse sa kahit anumang usapin ng impeachment patungkol sa Pangulo. Lunes, February 9, nakatakdang isumite ng Justice Committee sa plenaryo ang kanilang recommendation o kanilang committee report kung saan doon na nakadetalye yung naging desisyon sa kanilang pagdinig kanina. Pero paliwanag ni Luistro, maaari pa rin daw baliktarin ng plenaryo itong nilalaman ng kanilang committee report so long as magkaroon ng at least 1/3 vote para baliktarin ito. So sa oras na makakuha ito ng 1/3 vote mula sa mga miyembro ng Kamara, ay maaaring o ibabalik talaga panigurado sa Justice Committee itong kanilang ulat at makakonstrain sila na isulat na o buuin na itong articles of impeachment laban sa Pangulo. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Pinky. Joan, ang sabi mo ba ay isusumite ang report ng Justice Committee sa plenaryo sa February 9? Tama yun, Pinky. Susumitin nila yung committee report na naglalaman o naging desisyon nilang ibasura yung dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Oo, kasi naisip ko lang medyo mabilis yung kanilang pagsumite ng committee report. Of course, they were given, if I'm not mistaken, 60 session days to be able to submit to the plenary itong kanilang report. So by, I guess that's Monday, dyan nila ito ibabahagi sa plenaryo. Alright, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Nanatiling neutral ang net satisfaction rating ni PBBM ayon sa latest Social Weather Station Survey. 40% ng mga respondents ang satisfied sa kanyang performance, habang 43% ang dissatisfied. Ginawa ang survey mula November 24 hanggang November 30. Halos walang pagbabago ang mga numero ng Pangulo sa nakaraang survey noong Setyembre. Pero malayo ito kumpara sa ratings na nakuha niya noong Hunyo. Tuluyan na ngang ibinasura ng House Justice Committee ngayong araw ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good evening. At good evening sa lahat na nanonood sa atin. Si Corina po, opo. Good yes, evening. ma'am. Expected po naman ninyo itong pagbasura sa dalawang reklamo laban kay Pangulo. Kung botohan ang pag-uusapan natin, hindi naman mag-e-expect ang Pangulo dyan. Pero kung sasabihin natin ang nilalaman ng impeachment complaints, sigurado ang Pangulo na wala siyang nilabag na anumang batas o anumang impeachable offense na masasabi. So, natutuwa ang Pangulo at masaya naman na nagkaroon ng proseso, natupad ang proseso, rule of law, naig, ang katotohanan ay lumabas dahil sa pagboto na ito, na pabor na mabasura yung mga impeachment complaints. Sa ganitong pagkakataon po ba, Yusek, kayo po ay binibigyan ng kopya? Hindi lamang po ako sigurado. Like, have you read the complaints? Had the President been given a chance to read the complaints? Sa ating pagkakaalam ay hindi po nagbigay agad ang House of Representatives ng kopya dahil ayon po sa kanila na nadinig din po natin na magbibigay lamang po sila, depende po kung ano magiging sitwasyon at kalalabasan ng kanilang resolusyon dito po sa Committee on Justice. Ayun. At wala naman pong naging mga pagpupulong. Pinangungunahan ko lamang po yung mga mahilig pong
alam nyo na, gumawa ng kwento o kaya mag-akusa. Nagkaroon po ba ng meeting sa pagitan ng liderato halimbawa ng majority sa mababang kapulungan kay Pangulo o sa kanyang mga representative para po, alam nyo na, lutuin ito pong desisyon na ibasura ang dalawang complaint? Hindi. Yes, Corina, wala naganap na anumang pagpupulong patungkol dyan. Dahil sa ngayon, no, Corina, unang-una, di ba, nagkasakit ang Pangulo. At matapos niyan, nag-abala naman siya sa mga private meetings patungkol sa pagtaas, no? At pagsugpo dito sa mga hindi magandang nangyayari sa ating ekonomiya. Tinutukan talaga ng Pangulo yan. So ang sabi nga ng Pangulo, let's move forward. Dahil talaga ang tinututukan ng Pangulo ngayon ay ang ekonomiya, pati yung pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Opo. So ito patungkol sa impeachment, hindi naman ito nagkaroon ng pagpupulong ng anuman. Nagulat po ba kayo na mabilis? Nabanggit nga po kanina ni Pinky at yung kanyang kausap na there are 60 days within which they can submit to the plenary. Pero mabilis po ang kanilang desisyon. Siguro meron po silang panahon para ito pag-usapan. And at the same time kasi, Corina, dapat talaga nagiging mabilis ang itong usapan, lalo na kung ang presidente ang involved. Bakit? Kasi pag nagtagal ito, nakaka-apekto to sa ekonomiya eh. Kung paano tinitignan ng ibang mga foreign investors kung ano nangyayari sa bansa, hindi nagiging maganda kung, alam mo yun, yung pamamahala, parang laging dwindling ka, may instability ang dating. So, mas maganda po talaga na magkaroon ng pagtuldok dito sa trust sa Pangulo. Ayon. Kumusta na po ba ang kalagayan ngayon, yung health po ni PBBM? So far, okay po ang Pangulo at nakakapag-meeting po. Sabi nga po niya, hindi po ba nung weekends dati, sabi niya, nainip siya kahit sabihin ng doktor na siya magpahinga. Hindi pa rin niya nagawa kasi nagbasa na lang po siya para siya ma-update ng mga dapat na gawin at trabahuhin. Patuloy po ang Pangulo sa pag-meeting at bukas po ay meron na po siyang event at makakasama niya na po ang ibang mga media. Ayan, okay. Well, that's good news. Maraming salamat po sa inyong oras. Palace Press Officer, Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Corina, at sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Good evening. Kababalik lang kanina, suspended na naman si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Pinaboran sa plenaryo ang bagong rekomendasyon ng House Ethics Committee na siya'y patawan ng panibagong 60-day suspension without pay and without allowances. 238 na kongresista ang sumang-ayon, 10 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Nasa Kamara mismo si Barsaga na sinuspend din noong Disyembre dahil sa kanya umanong inappropriate social media posts. Travel tax pinatatanggal na ni House Majority Leader Sandro Marcos. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna. Ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Sa patuloy na pagsisiyasat sa mga kontrata ng Balog-Balog Dam project sa Tarlac, nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel na sumipa ang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng proyekto. Ito ay mula nang ilipat ang National Irrigation Administration sa opisina ng Pangulo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Quezon City. Andrea, may sagot na ba si NIA Administrator Eduardo Guillen dito sa issue na ito? Corina, malaki nga ang naging discrepancy ng hiniling at naigawad na pondo sa NIA para sa Balog-Balog Dam Project, particularly noong taong 2025. Nakausap nga namin si NIA Administrator Eduardo Guillen at ipinaliwanag niya ito. Taon-taong humihiling ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon para sa maintenance and other operating expenses ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa bayan ng San Jose sa Tarlac.
Mula 2023 hanggang 2025, consistent ang NIA sa paghiling ng 261 million pesos para rito, batay na rin sa National Expenditure Program. Noong 2023, mula sa 261 million proposed budget, mahigit 789 million pesos ang naaprubahan sa ilalim ng national budget. Bagaman nanatili sa 261 million ang budget para sa proyekto noong 2024, kapansin-pansin ang malaking ipinagkaiba sa sumunod na taon. Sa 2025 GAA kasi, ang 261 million proposed budget lumobo sa 2.750 billion pesos. 2017 pa nang magsimula ang construction ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa mga ulat, nakuha ng konsorsyum ng Filipino at Chinese companies na ITP Construction Incorporated at Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Company Limited ang kontrata na nagkakahalaga noon ng 5.8 billion pesos. Dapat ay makukumpleto na ito noong 2018. Pero noong 2019 ay humiling ang NIA ng contract extension hanggang 2022 dahil na-delay ang construction ng proyekto. Sa 2024 report ng Commission on Audit, sineta nito ang NIA dahil sa umano'y dalawang terminated contracts ng proyekto na may halagang 6.64 at 6.95 million pesos respectively. Mula rin 2023 ay taon-taong nabibigyang diin ang proyekto sa budget hearing sa Senado dahil nga sa pagkakaantala at posibilidad ng pagkakawaldas ng nailalaang pondo para rito. Mula kasi sa Department of Agriculture, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na malipat ang ahensya sa Office of the President noong 2024 sa ilalim ng Executive Order No. 69. Matapos ang termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot ng bilyon ang pondo para sa proyekto noong taong 2025. Hindi lang 261 million ang hinihingi namin. Ang hinihingi namin is yung approval ng NEDA board. Sinasabi rin niya kung ilan dapat ang ilalabas yearly. Kasi hindi naman niya ilalabas buo yung budget dahil yearly may accomplishment ka eh. Corina, ang mahigit 641 milyon na pondo naman ngayong taon ay sapat daw para sa mga kailangan nilang bayaran sa bagong contractor. Corina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Quezon City. Nangangamba ang ilang residente ng Tarlac sa estado ng kanilang mga lupain. Kahit daw kasi nasa kanilang titulo, naagaw pa rin ito. Yan ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Hawak ko. Tapos, kukuha ng certification yung ibang nakakuha ng titulo. Bakit nakukuha nila? Bibigay ng DAR, pero nasa amin yung condonation. Ano kaya ang nangyayari doon, madam? Ito ang reklamo ni Rowena Pineda. May lupain ang kanyang pamilya sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Nakatanggap ang kanyang pamilya ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Nang ibig sabihin ay ibinibigay na ng pamahalaan ang lupain na kanilang sinasaka. At wala na silang babayaran o anumang unpaid amortization. Ito ay sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953. Ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa. Pero may umaangkin umano sa lupang ito na nagsasabing may papeles din sila mula sa Department of Agrarian Reform. Nasa akin yung condonation, pero nakakuha sila ng certification sa DAR. Dapat naman hindi po. Isa lang ang pamilya Pineda sa maraming kaso na gaya nito sa Tarlac. Tanong tuloy ng mga magsasaka, hindi ba tugma ang listahan ni PBBM ng mga lupang ipinamahagi niya batay sa record ng DAR? Si Mang Dante Mandilag naman nangangamba na isang araw darating ang umano'y bagong may-ari ng kanyang lupa at siya'y paalisin. Yung pangalan ko iba na. So ano pong mailalaban ko doon kung
biglang darating yung nakapangalan doon sa titulo ko, hindi na sa akin, pero ako may-ari. Paano na-transfer sa kanila yun na wala kaming kaalaman? At nakuha yung titulo ko na hindi ko alam. Sabi sa akin ng DAR, subukin mo nga abulin sa Land Bank, Tarlac branch. Ako pang pinutusan. Pumunta ako ng Land Bank, Tarlac branch. Tinanong ko, ang sabi nung nagre-release doon, nai-release na. Nagsampa na ng mga kaso sa Supreme Court ang ilang magsasaka ng probinsya. Nang inilabas ng Billionary News Channel ang land grabbing cases sa Tarlac, nagbigay agad ng pahayag si DAR Secretary Conrado Estrella. Anya, bagaman nangyari daw ang mga insidente noong hindi pa siya ang kalihim, ay agad daw niyang inutusan si DAR Region 3 Director Ernesto Luna na magsumiti sa kanya ng comprehensive report tungkol sa issue. Giit ng mga magsasaka, kailangan magpaliwanag ng DAR kung bakit madaling na ililipat ang mga titulo ng lupa sa mga maimpluwensya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel. Muling pumalag si Tourism Secretary Cristina Frasco sa alegasyon na self-promotion, pero tila marami pang hamon na hinaharap ang sektor ng turismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. I'm magaling of traveling across the world even before the truth has an opportunity to put its pants on. Yan ang tugon ni Secretary Cristina Frasco sa mga alegasyong nakabalandra ang kanyang muka sa loob ng mga opisina ng Tourism Department. Ayon kasi sa source ng Billionario.com, nagkalat ang mga larawan ni Frasco maging sa mga cubicle at Xerox area sa mga opisina, bagay na mariing itinanggi ng kalihim. Pero kinumpirma niya na ipinag-utos niyang alisin ang lahat ng materyales kung saan kita ang kanyang mukha. Number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. And number 3, if we could request our LGUs just so to take this issue of such small importance out as a distraction. Tila nagpahiwatig naman ng suporta ang ilang opisyal ng DOT ngayong araw. Kita sa mga larawang nakalap ng Billionario News Channel mula sa isang source, sina Tourism Undersecretaries Verna Buensuceso at Rica Bueno at Assistant Secretary Judilyn Quiachon na suot ang mga cultural attire na hawig sa naging kontrobersyal na Tiboli dress ni Frasco na siya ring na-call out sa hearing kahapon ni Senator Raffy Tulfo. Wala pang pahayag ang DOT sa pagpapalit ng profile pictures ng kanilang top officials, pero bukas ang BNC sa kanilang panig. Sa harap nito, tuloy pa rin ang concerns na kailangang tugunan ng ahensya. Sa panayam ng BNC sa tour operator na si Jay Serrano, ang ilan daw kasing mga balikbayan sa North America mas pinipili na lamang magbakasyon sa Vietnam kaysa sa Pilipinas. Ito ay dahil raw sa agresibong marketing ng ibang ASEAN nations at sa epekto ng flood control scandal. So, I don't know why they're not booking much in Boracay or Palawan, but there's still some, but in the percentage thing that you're gonna try to, it's like in a 10 person, okay, there's like 7 request. I'm not sure about the total because it's like January right now, but those are the things that's going on. Tugon ni Frasco, patuloy ang pag-promote ng DOT sa Amerika na siyang second biggest tourist destination noong 2025 para mas lalong maengganyo ang mga balikbayan na magbakasyon na lamang sa bansa. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Pinatatanggal na ni House Majority Leader Sandro Marcos ang travel tax. Sa ilalim niya ng inihaing House Bill 7443 ng Presidential Son. Ayon sa mambabatas, hindi na kasi napapanahon ang travel tax at taliwas na rin ito sa layunin na makatulong sa ekonomiya. Dagdag pasanin lang daw ito at pumipigil pa sa pagbiyahe para man sa bakasyon o sa paghanap ng mas magandang oportunidad. Sa kasalukuyan, pumapatak sa 2,700 pesos ang travel tax para sa first-class passengers at 1,600 pesos naman para sa economy class.
Nag-public apology si Professor at dating Vice Presidential Candidate Walden Bello kay dating Davao City Information Office Chief Jeffrey Tupas. Kaugnay yan sa kanyang mga alegasyon na nabisto umano si Tupas na sumisinghot ng droga kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang beach party noong 2021. Dahil sa mga alegasyon, sinibak siya ni nooy Davao City Mayor VP Sara. Ayon kay Bello, tila naging collateral damage lang si Tupas at nasabi ang mga alegasyon bilang vice presidential candidate na nagpapahayag ng issue laban sa kapwa kandidato. Wala raw siyang intensyon na siraan si Tupas. Noong 2022, naharap si Bello sa 2 counts of cyber libel dahil sa alegasyon, pero nakapagpiyansa din siya. Nanawagan ng ceasefire si Senador Erwin Tulfo sa gitna ng World War ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mula sa nag-aalab na mga banat. Layas! This is our house. Our house! Our terms! Naging malumanay at diplomatikong pahayag sa isyu ng West Philippine Sea. Nag-usap kami ni Secretary, sabi ko iparating doon sa China, and sabi niya we will arrange, sir, na a meeting between you, your committee, and the Chinese ambassador. Ang nais lang naman daw niya ay ang malayang makapangisda ang mga Pinoy sa laot at makapagpatrolya ang Philippine Coast Guard nang walang pagwa-water cannon ng mga barko ng China. Aminado si Senador Erwin Tulfo na matapos ang pulong niya kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kaninang umaga, mas lumawak pa ang pananaw niya sa issue sa sigalot sa laot. I'm not saying na we scale down. What I'm saying is siguro wag na nating dagdagan pa. Leave it what happened. Iwan lang natin na ganun muna. Pero wag na nating dagdagan pa siguro kasi parang na-ignite. I understand naman the position of Department of Foreign Affairs. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Kaya kakausapin daw niya sina Senators Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros at ilan pang kapwa-senador para hindi na maging personal na banat ang mga pahayag sa issue. Pero nilinaw niya, tuloy ang pag-adapt ng Senate Resolution No. 256 na naglalayong ipabatid ang pagkondena ng Senado sa umano'y pambabastos at pananakot ng ilang Chinese embassy officials sa mga Pinoy official na bumabatiko sa China dahil sa pambubuli nito sa West Philippine Sea. Opinion namin yun dahil we're condemning na huwag niyo pahimasukan. I don't see anything wrong about it na we're condemning yung naging mga statements po ng official ng Chinese Embassy. Bukod sa kakausapin ng mga kapwa-senador, bibisita rin daw si Tulfo sa National Security Council para talakayin ang mga public statement ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na naging ugat ng mainit na World War. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Nakabubuti raw sa ekonomiya ang pagbasura sa impeachment complaints laban kay PBBM. Ito ay ayon kay economist at associate professor Luis Dumlao ng Ateneo de Manila University. Sa business brief ng Billionario News Channel, sinabi niya na good news ito para sa business sector. Less political noise, it's time to move on and do about our business of doing things instead of these noises. Sinagot na ng Food Panda ang reklamo sa umano'y illegal na tax deductions ng kanilang delivery riders. Pero not backing down ang mga complainants. Ang detalye sa Agenda Report ni Lian Bustillos ng Abante. Pumalag ang food delivery company na Food Panda sa mga reklamo ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro kaugnay ng umano'y iligal na paniningil ng withholding tax. Sa isang pahayag na ipinadala sa Billionario News Channel, nilinaw nila na hindi nila iniipon ang mga kaltas at ang buwis na ibinabawas sa kita ng mga rider ay buong isinusumite sa BIR.
Ayon pa sa Food Panda, nakasaad sa freelance agreement na binabasa ng kanilang mga riders bago ang onboarding ang pagpapatupad at remittance ng withholding tax. Nakipag-ugnayan kami kay BI spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos para masuri ang legal na basihan ng nasabing paniningil. Paliwanag niya, ang mga nasabing kaltas ay inaatas ng Section 57B ng National Internal Revenue Code o NIRC na nagsasaad na ang mga bayad sa transportation contractors ay may katumbas na 2% withholding tax. Dagdag pa niya, hindi na kailangan pumirma ng anumang BIR form ang mga manggagawa bago kaltasan ng buwis dahil direktang inaatas na ito ng batas. Tanong naman ng mga riders sentro, bakit ngayon lang daw ito ipinapaliwanag gayong matagal na itong itinataas na issue ng mga delivery rider sa kanilang mga team leaders. Kinwe-question din ng grupo ang validity ng freelance agreement na siyang nagtuturing sa mga rider bilang individual contractors ng kumpanya. Ayon kay Geoffrey Labudahon, kinatawan ng Riders Sentro, nagsampa ang kanilang grupo ng labor case sa National Labor Relations Commission o NLRC na tinututulan ang nasabing kasunduan. Batay sa salaysay ng Union, kasalukuyan ng gumugulong ang kaso at nakalusot na sa 2 antas ng paglilitis sa komisyon. At habang naghihintay ng pagdinig sa Court of Appeals, patuloy ang panawagan ng Riders Sentro para sa transparency, hindi lamang mula sa Food Panda kundi pati na rin sa BIR. Hiling ng grupo ang isang dialogo sa nasabing ahensya para magbigay linaw sa kanilang uri ng employment, tamang pagkalkula at pagkaltas ng buwis, at isang komprehensibong breakdown ng kanilang mga gastusin. Para sa agenda, Lian Bustillos, Abante! Exclusive konstruksyon ng farm-to-market road sa Kamalig Albay, pinatigil umano. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Na para bang pinabayaan, isang farm-to-market road ang pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel sa Albay. Ang proyekto na pag-alamang overpriced na, natingga pa. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila naiwang nakatiwangwang ang isang ongoing road project na ito sa bayan ng Kamalig, Albay. Ang proyekto, isang farm-to-market road, originally funded at 40 million pesos at bidded out sa presyong 38.5 million pesos. Inaward ito sa Hightone Construction and Development Corporation, isa sa mga kumpanyang konektado kay Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa mga construction workers sa lugar, nakatanggap sila ng memo nitong nakaraang Sabado na pinahihinto muna ang paggawa sa nasabing construction site. Hindi raw nila alam ang dahilan, pero anila, taon na ang itinatagal ng paggawa ng project. Ayon sa DPWH documents, bidded out ang project noong July 2024. August 7, 2024 ang contract effectivity date at noong January 28, 2025 pa sana inaasahang matatapos. February 2026 na pero 89.17% pa rin ang accomplishment status ng proyekto at putol-putol na kalsada pa rin ang maaabutan sa lugar. Ayon sa Department of Agriculture Evaluation Form, 1.6 kilometers ang target length ng naturang proyekto. Pero nagulat ang mga construction worker nang sabihin namin ito sa kanila dahil 600 meters lang daw ang sinusunod nilang plano. Nang ikumpara namin ang ginagawang kalsada sa original plan sa DA evaluation form, tila hindi rin nasunod ang original starting and endpoints ng proyekto kahit na nasa almost 90% ng tapos ang project ayon sa DPWH Transparency site. Ayon sa kinonsulta naming senior DPWH official, 15 million pesos per kilometer ang naging benchmark standard ng DPWH para sa mga ginagawang FMR. Presyo na maaari pa raw ibaba hanggang 10 million pesos kung walang nagaganap na korupsyon ayon kay DA Secretary Francis Chu Laurel. Ibig sabihin, kung nasunod man ang original na 1.6 kilometer target length ng project, aabot pa rin sa 16 million pesos ang umano'y overpricing ng proyekto. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng Albay 2nd District Engineering Office kaugnay ng naturang proyekto. Matatandaang nitong nakaraang 2026 budget deliberations, ibinilik sa DA ang implementation ng mga nasabing proyekto mula sa DPWH.
matapos makita sa Senate hearing ang discrepancies sa project cost ng mga FMR. According to Senator Gatchalian's own estimates, over 10 billion in potential overpricing has plagued the 70,000 kilometers of FMRs already built. We have actually flagged these and we consider this as ghost or semi-ghost projects. Ayon sa FMR Watch site ng DA, isa ang Bicol Region sa main beneficiaries ng farm-to-market road projects mula 2021. 90 projects dito ang nakatala sa probinsya ng Albay. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Binasag ni Prince Edward ang katahimikan ng royal family kaugnay sa issue ng late convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Dawit kasi sa kontrobersya ang kuya ni Edward na si dating British Royal Andrew Mountbatten Windsor. Sa mga bagong dokumento na inilabas ng US Justice Department, makikita umanong nakipag-ugnayan si Andrew kay Epstein ng higit 2 taon. Sa forum sa Dubai, tinanong si Prince Edward kung paano nila hinaharap ang iskandalo. All the best will in the world. I'm not sure this is the audience that is probably the least bit interested in that. So they all came here to listen to my education solving the future. But no, I think it's all really important always to remember the victims and who are the victims in all this. Triggered na naman si US President Donald Trump matapos batikusin ng Epstein joke ni Trevor Noah sa Grammys. Ang CNN reporter na si Caitlin Collins naman ang pinuntirya ni Trump. Tinawag lang naman ni Trump na worst reporter si Collins. Matapos niyang tanungin si Trump tungkol sa Epstein files na inilabas ng US Justice Department. Kasama sa mga dokumento ang umano'y ugnayan ng late sex offender sa mga bigating negosyante at politiko, kabilang si Trump mismo. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Royal News ulit tayo. Nag-host ng reception sina King Charles at Queen Camilla para sa local at regional government employees. Ginanap ang event sa St. James Palace sa London with some 350 people in attendance. Kabilang dito ang mga public health workers, teachers, and workers na involved in protecting women from violence. Layo ng reception na papasalamatan sila for their hard work. Samantala, binisita naman ni Princess Kate ang textile manufacturers sa West Wales. The trip aims to celebrate the heritage and creativity of the Welsh textile industry. During her visit, natutunan rin mismo ni Kate ang traditional na proseso ng double cloth weaving. Billionaire Nelson Peltz breaks his silence amid the issue of his daughter and the Beckham family. Sa finance event ng Wall Street Journal, tinanong si Peltz about the public attention surrounding Nicola and her marriage with Brooklyn Beckham. Ang advice daw niya sa couple, stay the hell out of the press. He also said Nicola and Brooklyn are great and that they look forward to them having a long and happy marriage. Last month, Brooklyn confirmed long-standing rumors na may feud siya with his superstar parents, David and Victoria. Brooklyn accused the two of trying to destroy his love life. Timothée Chalamet brings his latest critically acclaimed film to Paris. In his brown after years of succession uncertainty, may papalit na kay Bob Iger as Disney CEO. Theme Parks head Josh D'Amaro will take the reins sa annual shareholders meeting ng kumpanya sa March 18. While D'Amaro chairs Disney's hugely successful parks division, he is little known in Hollywood. Kaya para sa analysts, posibleng maging challenge ito sa entertainment industry. That generative AI tools threaten to reshape. Unang naging CEO si Iger noong 2005, he stepped down noong 2020 but returned to the role in 2022 matapos i-fire ng board si Bob Chapek. Dati na rin chairman si Disney Parks and Resorts si Chapek.
Anak ni Lea Salonga na si Nick Chen nag-open up about his gender identity. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa Marcos Highway SM Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Umabot na sa tinatawag na National Day of Shutdown ang pagkondena sa immigration crackdown ni US President Donald Trump. Ikinasa ng mga ralista ang no work, no school, no shopping day bilang protesta. Yan ang agenda report ni US correspondent Don Tagala. Libo-libong New Yorkers ang nagkilos protesta kasama ang mga kabataang nag-walkout sa kani-kanilang klase para makilahok sa No Work, No School, No Shopping Day na ginanap sa Foley Square ng New York City nitong weekend. Bahagi ito ng isang pambansang welga para tutulan ang anilay malupit na immigration policy ng Trump administration, lalo na sa Minneapolis, Minnesota. Pagpapahayag din ito ng malawakang galit sa pagpatay sa mga US citizen tulad ni ICU nurse Alex Pretty at mother of 3 Renee Good na parehong namatay sa kamay ng Border Patrol at ICE agents sa Minneapolis. We are Minnesota! Hey, my man. That we are You got a friend. the over 30 people who have died in ICE custody. That we are the over 20 people who have been shot. That we are the 8 people who have been murdered. If there is one thing that is certain, it's that the empire's fault. The ICE, Border Patrol, and all other federal agencies withdraw from communities. We demand an end to detention and the protection of our families and neighbors. We demand to be treated as human beings with equal rights. Kapansin-pansin din ng daan-daang public school students na nakilahok at nagpahayag ng kanilang galit. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And it's our duty as citizens to fix this issue. It is an issue of racial hatred, an issue of xenophobia, and we will not let this administration tear us apart. America is a nation built on the backs of immigrants. May pahayag din ang activist at Hollywood actress na si Susan Sarandon. I'd just like to thank the people of Minneapolis for the example that we can learn from them how to protect our neighbors, but also how to organize. Donald Trump, let's be clear. ICE is welcome here. Immigrants are welcome here. Matapos ang rally sa Foley Square, nagmarcha ang mga rallyista patungo sa Washington Square Park. Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Migrante ng bayan! Will never be defeated! Kasama ang ilang mga Pinoy na aktivista tulad ng Malaya Movement na nagmarcha pa rin sa kabila ng 0 degrees Celsius sa New York City. 50 na yung sumama sa amin, di ba? Kasi alam ng mga Pilipino syempre na apektado tayo mga Pilipino dahil sa pamamasisa ng ICE dito. Nandito kami ngayon para ipaalam na galit kami. Galit kami. Gusto namin tigilan yung ICE, tigilan yung pamamasisa ng ICE laban sa mga kababayan natin. Naghahanda naman ang mga organizer ng mas malaki pang kilos protesta laban sa ICE at sa Trump administration sa mga susunod na linggo. Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Sports news naman tayo. Inilabas na ng NBA ang rosters para sa All-Star Game sa February 15 sa Inglewood, California. Loaded ang Team USA Stars na kinabibilangan nina Scottie Barnes, Cade Cunningham, Devin Booker, Anthony Edwards at Chet Holmgren. Equally stacked ang USA Stripes with Jaylen Brown and Jalen Brunson. Kasama ang mga veterano na sina Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James at Kawhi Leonard. Pangungunahan naman nina Luka Doncic,
Nikola Jokic at Victor Wembanyama ang Team World. Hindi naman makakalaro si Giannis Antetokounmpo dahil sa injury. Sa bagong format, sasabak ang 3 koponan sa isang round-robin tournament. Wala sa All-Star lineup ang former MVP na si James Harden. Pero laman siya ng isa umanong blockbuster trade ayon sa ESPN at The Athletic. Mula LA Clippers mapupunta sa Cleveland Cavaliers si Harden, kapalit ng 2-time All-Star na si Darius Garland at isang second-round pick. Dati na ring 3-time scoring champ at 11-time All-Star si Harden. Sa Webes ang trade deadline ng NBA. Tuloy ang magandang kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Abu Dhabi Open. Pasok na siya sa doubles quarterfinals kasama ang tropa mula Indonesia. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Patuloy na gumagawa ng ingay sa international tennis scene ang Southeast Asia matapos umusad sa doubles quarterfinals ng WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open. Ang tambalan ni Pinay tennis ace Alex Ayala at Janice Chen ng Indonesia sa kanilang unang torneo bilang magkapartner. Pinabagsak ni Ayala at Chen ang Grand Slam finalist na si Leylah Fernandez at French doubles veteran na si Kristina Mladenovic sa score na 7-5, 3-6, 10-6 para opisyal na maselyuhan ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Nagpakita ng matinding composure ang Southeast Asian duo matapos bumawi mula sa 0-2 sa opening set bago tuluyang makontrol ang laban. Sa deciding match tiebreak, nagtala sina Ayala at Chen ng 4 na sunod na puntos para tuluyang makalayo at makuha ang breakthrough victory na nagpasok sa kanilang tambalan sa Final 8 ng torneo. Bago bumalik sa doubles action, sasabak muna si Ayala sa singles round of 16 kung saan makakaharap niya si Alexandra Sasnovich ng Belarus, kasalukuyang world number 109 sa kanilang kauna-unahang pagtatagpo. Nakapasok si Ayala sa round of 16 matapos ang matibay na 6-4, 6-3 panalo laban kay Zeynep Sonmez ng Turkey. Natapos naman ang singles run ni Chen sa second round matapos matalo kay Ludmila Samsonova ng Russia 2-6, 2-6. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Lea Salonga's son Nick Chen opens up about his gender identity. Sa interview ng ating kasamahan si Corina Sanchez Rojas, Chen revealed na siya ay bisexual. Grade 5 pa raw siya na na-realize niya ito. He also shared his struggles with gender dysphoria and insecurity. Last November, inireveal rin ni Chen na nagpa-top surgery siya. Full support naman ng parents niya sa kanyang transition. Magbabalik Pinas si Jessica Sanchez, this time for a concert. Gaganapin ito sa Smart Araneta Coliseum on May 16. Tickets will be available starting February 15. Nasa bansa rin ang Phil-Am singer late last year to perform a New Year's countdown party. She also made headlines again when she won America's Got Talent Season 20 last September. Rica Peralejo shares a key difference between the past and current entertainment industry. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, the 90s showbiz icon reflected on being blessed with projects during her early years sa showbiz. Yeah. No, I they always- don't have they don't need networks anymore. Yes. They're on platforms. You know, I always say this na I was quite lucky also during my time kasi never kami nawawala ng trabaho. Every day may trabaho kami. Not because we're good. We should be good, but that's not the only criteria kasi for being, you know, cast into this and that. Wala na kasing iba. Kami lang. So every day, kami yung sa soap opera, kami rin yung sa Noontime comedy, shows. sa noontime show. So parang all around kami. So we kind of got lucky in that sense. So for the newer ones, I feel like there's so much anxiety when you feel like, so what's next? Because there's a lot of us here. Like there's a bigger chance to be exposed kasi you can do your own thing. May advices si Rica for new and young artists. You
must know how to create value. That's the thing that never goes away. Kasi algorithms will change. The platforms will change. Diba? Like, hello, it was TV before. Now we've got social media. All of that will change, but creating value is always up to you. Like how valuable you are in whatever change happens, in every transformation. Do you bring something to the table? And that's it from my end. I'm Ferdy Salvador. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Salamat. One of these things is not like the other. Which one is it? Nagkamali po ako, pasensya na po. Ayun, it's me. Meron po kaming color coding dito sa agenda. So lahat naman kami compliant. O, ayan. Para kaming gender reveal. Gender reveal kami. Boy or girl. Kasi ang nakita ko yung next Wednesday. I know, right? Oo nga, nagkamali. You're Sorry telling po. me, ako parati ako nagkakamali. I know, strike 3 ka na. Oo, strike 3 na ako. Sige na nga ako na mauunang manglibre. Kasunod ka na. Tapos? Nagbibilang kami, ah. O sige, kailangan mag-strike 3 muna. Yeah. So far, perfect record pa ako. Ayan. Oo nga. Model student. Ikaw pa, Kong. Perfect. Gosh, A Sige nga, student sabihin mo nga, Abante. Avante! Abante! Oh, di ba? Ibang klase. Avante! Teka muna, itong Senate presidency, nagtataka ako, tayo lang ba sa buong mundo ang ganito na parating may banta at pagbabadyang pagpapalit ng Senate presidency? Are we the only ones in the world? Probably Kuya not. Willard? Kasi sa US, ang Senate President, yung Vice President. Ala kayo, mamaya, Senate President na yung Vice President natin. Yun na Hindi nga kayo eh. mag-behave. But I was just wondering, I mean, clearly, it's a political entity, it's a political group. All decisions are political. The way they vote is political. Parang regardless of the merits of the case of the 2 complaints, di ba prediction na? Because So they you're have the talking about the numbers. impeachment, yeah. Oo, they have the numbers. Alam naman natin lahat ng political exercise. In the lower yun. house. Pero kung ako naman ang tatanungin, Pinky, yung, for me, Senate leader or congressional speaker, yung Speaker of the House, should be the one with no... Yung walang bahid. Above suspicion. Above suspicion. I see. Okay. Wouldn't that make things fair, I guess? Because sa ngayon, siguro iniisip nila, dapat ganito, dapat ganun. Pero kung yung pipiliin nila, yung talagang walang sabit, o di walang magre-reklamo. Especially for the Senate presidency, I mean. Yes, oo. Alam mo, I guess, let's call a spade, di ba? Doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee, partial pa lang naman, syempre, isinama yung recommendation ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa Senado. So naturally, mahihirapan yung iba dyan, di ba? Yes. Kasi, kumbaga, ano ang pipiliin mo? Yun na lang siguro yung tanong. What? What's right and what's political? What you think is right, what you think is wrong, what is political. What means your survival? I mean, look at Senator JV, for example. Recommendation to file charges against Senator Jinggoy. Alam naman natin, di sila BFF. Di ba? Alam naman natin na medyo, hindi talaga sila close. Pero kahit papano, hindi naman sila nag-aaway ngayon. But, he signed. He signed, but he withdrew. But he withdrew. Exactly. Okay, so, I mean, when you think about it, ano ba ang mangingibabaw sa kanila? Yun na lang siguro yung tanong. Kasi 24 lang kayo eh. Correct. Oo. Palagay ko, yung practical, as usual. Which is? Their political survival. Kasi depende rin kung gaano ka delikado si Pangulo. You know what I mean? And now that the President is for now safe, so magbabago na naman ang mga isip nitong mga gustong magtagal sa kanilang mga posisyon, regardless of what is right or wrong. Yeah, but don't forget, Wag naman sana. 2028 is coming up. Exactly. Coming soon na yan. Nga pala, bakit Mataas sila rin sa pumirma? surveys Di ba yung eh. tanong ko? Actually, yun din ang tanong ko. Diba? Kasi may draft resolution, pumirma sila, tapos nag-withdraw sila Senator Sherwin, Senator JV, and Senator Miggs, no? Majority Leader Miggs. Ang sabi kasi nila, kulang pa yung may dadagdaw pa daw na annexes or amendments. But also, I was thinking,
Why did you sign it in the Why first did you place? sign it in the Hindi pa first kompleto. place? Oo. Nagkataon lang na Yeah. leak. So maganda tingnan yung magiging kapalaran ng Blue Ribbon Committee report yan sa plenary. Kung naging sacrificial lamb ba yan dito sa mga naging gapangan para sa Senate presidency. Gapangan. Kaya napansin mo, dudumi ng mga, Pang-headline yan, ha? dudumi ng mga siko nila kanina. Gano'n. Ikaw talaga. Kagabi pa eh. Oo. Oo, napansin mo, Pero magiitim ang siko. wala ka man doon. Parang nararamdaman mo yung tension. Ano pa? Pag nakikita ko yung mga report. Na-anxiety attack na nga ako. They live another day. Palpitation pa more. Hindi, tsaka kasi also, slim yung margin ng majority and minority. Yes. Yun ang isa pa. 12 lang eh, no? 12 talagang hati. Ano kaya ang mga palitan dyan? Okay. Okay. Ano nga bang pangalan mo? Okay. Agenda. Yan po si Droy. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Check. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita may agenda.